po, sir. Medyo nakakalungkot po na balita. Sabi niyo po, masaya pa yung anak niyo. Kailan niyo po last nakausap bago mawala? Nag-video call po kami, Senator, nung December 4. And binalita niya sa akin na pagdating niyang Baltimore, mag-aantay na lang siya ng ilang days kasi finish contract na po. Okay. And then, isa pang magandang balita, na-promote po siya from cadet to OS. So, hindi pwedeng sabihin na nagpakamatay. Lumundag sa dagat. Opo. So, malabong-malabo. Opo. Okay, yung pong huling usapan niyo. So, parang excited po siya, looking forward to something. Yes po, Senator. Okay, and then, all of a sudden, December 6, tumawag sa akin po yung asawa. Panay ang iyak. So, hindi kami magkaintindihan. So, ang ginawa ko, pumunta ko sa bahay nila. And doon ko nalaman na missing yung anak ko. wala ho nasasabing inyong anak na meron siyang kagalit doon sa barko? Wala po, Senator. Kasi kahit yung asawa, tinanong ko siya kung kumusta yung relation niya doon sa mga ka-work. Lahat naman po okay. Kasi ang isang point po dito, Senator, yung promotion niya, ibig sabihin, maganda daw yung relationship niya doon sa lahat na crew. Hindi naman siya basta-basta ma-promote kung hindi magandang performance siya, kung mag-away siya. Opo, Senator. Wala mga naiinggit sa kanya doon? Yun nga po ang malaking question mark sa amin po, Senator. Kasi as of now, December 5 na wala, hanggang ngayon po, walang binibigay na malinaw na ang parola. Pag siya hubay na-promote, meron huba siyang masasagasaan doon? Actually po, Senator, parang wala naman. Kasi siya yung pinakamaliit na crew doon sa Prestige Ace, which is cadet. And then, going to OS. So, meron ng OS na dalawa. Mm-hmm. Itong OS na dalawa, ano siya, sabihin po ng OS? Sorry. Ordinary seaman po, Senator. Okay. Opo. So, itong OS na to, ito ang kabady ng anak ko during underway to Baltimore. Mm-hmm. Kasi nagkaroon po sila ng tinatawag na toolbox meeting last December 5. Ang ibig sabihin po nito, Senator, yung araw na yon kung saan lahat na crew na 22 may kanya-kanyang destination place kung ano ang work mode that time. So yun po ang toolbox meeting na ginawa. Pag 8 o'clock, nag-proceed sila sa kanya-kanyang place ng barko. Yes, sir. Pag 10 o'clock, break time. So 10:20, ma-resume na yung magre-resume na yung work. So hanggang doon na lang po yung anak ko. Hanggang ngayon wala na. Tapos ayaw pong mag-cooperate yung agency, walang binibigay na sapat na impormasyon sa inyo? Wala po, Senator. Wala po, Senator. Kasi actually yung statement of facts na nakuha namin, hindi galing sa parola. Galing pa po sa Government of Mexico. Ito po, Sen, January 12 pala kayo nagpunta sa amin. So anyway, yung aming welfare officer, si Regional Director Zen Ramos, nagbigay ho sa akin ng report na ang gagawin nating hakbang, itong si Parola, trabahuhin natin with the DMW na file na natin case for them to explain bakit ang binibigay na informasyon sa inyo hindi consistent. So, yun po yung hakbang na gagawin natin. Dahil ang investigasyon, yan mangyayari pag daong ng barko sa Baltimore. So, ang mapapangako namin sa inyo, ito ay matututukan. Wala hong uupo rito kasi nararamdaman ko napakasakit tong ganito mga pangyayari. Ang magagawa namin, ang mapapangako namin sa inyo, DMW and OWA will work really very hard para tutukan ito at para malaman natin kung anong tunay na nangyari sa inyong anak. Wala ho bang ginawang coordination po yung OWA dito po sa may-ari ng barko at sa kapitan? Ito po, yung report nga sa amin, hinihingan sila ng report, pero yun nga, yung mga report nila kulang-kulang as mentioned, consistent din naman sa ni-report sa atin ng ating welfare officer. So dahil ang magkakaso, ayan DMW, doon namin ihatid. Pero doon sa iba pa mga detalye, we will keep on monitoring kasi ano pa yung barko eh. Wala hong sinabit na report yung parola? Meron mo sa aming binigay. Ito, sumulat nga sa amin noong January 8. Ang sinabi lang, in-inform ang next of kin ng formal investigation by the Panamanian authorities gagawin sa Jacksonville sa January 6. So, doon lang sila nagtapos at hiniantay nga natin yung kanilang report. Admin, sino ang may jurisdiction when it comes to investigating yung ganong klaseng insidente, gayon nasa laot. So kung sino may teritoryo, yun ba yung otoridad? Ang ibibigay po natin to sa DMW pero ibig sabihin yung gobyerno, which government is that? Yeah, kagaya po nito, yung nagbigay sa inyo, yung government of Mexico, hindi ba? Kasi doon sila dumaan. Ngayon, pagdating nila sa Baltimore, magkakaroon tayo ng panibagong investigasyon doon.
Pero saan nawala? Sa Gulf of Mexico po, Senator. So, pag Gulf of Mexico, yung gobyerno Mexico. Naku, wala tayong masahan masyado pag Mexico. Masyado busy sila sa mga... Pero nag-search and rescue operation sila for 72 hours. Opo. Yun nga lang po, initinigil na 72 hours. That's why we want to get to the bottom of the case kung bakit nagkaganon. So hindi ba inimbestigahan yung kapitan at lahat ng crew? Yun tinanong isa-isa? Yun po kaya namin gusto makausap itong si Parola kasi ito pa lang ang report kaya we join you in filing a case. Wala silang binigay na report sa Baltimore Port nung dumating yung barko. Kasi ang explanation sa akin ng Vice President in the person of Brando Lodriga na hindi daw sila pwede mag-report na may missing crew kasi i-hold lahat na crew and yung karga na mga luxury car ay ma-delay sa pag-deliver ng 4 na port. So hindi sila nagbigay ng report doon sa Coast Guard ng Baltimore. So ibig sabihin mas importante pa yung mga luxury car kaysa sa buhay ng tao. Yun nga po, Senator, ang sobrang disappointed talaga ako. Kasi nandito dapat di ba deliver yung mga luxury cars na yan. May nawawalang tao, mas importante yung buhay ng tao. Nandito po sa akin yung crew list nung umalis sila po sa Veracruz Port nung December 4. Complete pa yung crew list, 22. But nung dumating sila ng Baltimore, 21 na lang. Dumating ng Georgia Brunswick, 21. Dumating ng Jacksonville, 21. At bumalik po ng Veracruz, 21 lahat. So hindi nakasama yung anak ko sa report. Kaya nagtaka ako. Kaya tinanong ko yung Vice President. Sabi ko, sir, bakit hindi kayo nag-report, yung kapitan nag-report doon sa Baltimore Port na may missing crew? Yun ang sagot niya po sa akin, Senator, na hindi daw pwedeng mag-report kasi mau-hold yung barko, mau-hold yung lahat ng crew at madidelay yung pag-deliver. So what? Yun nga ang sobra akong disappointed sa kasagutan ng Vice President. Sabi ko, sir, alin ba ang mas mahalaga sa inyo? Yung ganyan na klase o yung tao? Ito ho ba yung Vice President na Parola? Yun ho sinagot sa inyo? Opo. Brandon Lodriga. Actually, Senator, nung January 6, nagkaroon kami ng Zoom meeting sa DMW sa Region 5 sa Legazpi. Ang pinakausap na sa akin po ni Vice President Lodriga, yung PNI. So, insurance na agad. Nagalit ako, Senator, kasi sabi ko, ma'am, ano po ang posisyon nyo sa Parola? Taga-insurance ako, Mr. Bobiles. Sabi ko, bakit insurance na agad ang nanditong kausapin? Hindi yan ang priority namin. Ang gusto ko, justice. Paano nawala yung anak ko? Nag-snack lang. Hindi, buhay muna ng tao. Oo. Tapos, wala naman pala siyang SPA na binigay para mag-participate doon sa Zoom meeting. Nandito sa akin yung report ng DMW po. Pero nagkaroon ng attempt na search and rescue. Opo, meron. Opo, 72 hours. Kaya lang po, Senator. Tapos in-inspect yung barko, top to bottom. Kaya lang po ang problema gumawa doon. ng inspection daw po sa barko. Kaya lang ang naging problema, nawala yung anak kong 10:20 ng umaga, nag-report sila 5:05 ng hapon. Almost 7 hours ang pagitan na. So very critical na yun kasi ang Gulf of Mexico, rough sea dyan Oo, talagang ang lalaki ng alon dyan. So paggabi na, so paano pa yun makukuha? Kung gano'n ang pagkakahandle sa inyo, mayroon napakasakit naman na responde yun. Hindi ko alam yun kasi ang sumusulat sa akin yung presidente. Opo. So, tatanungin natin sila, bakit ganyan sila sumagot sa inyo? Bakit insurance kagad ang ihaharap? Opo. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Magandang hapon po. Gusto ko next week, Yes. total, sinuspend ko lang naman yung hearing sa DMW. Yes po. Mag-hearing ulit tayo Monday, Tuesday, or Wednesday. Patawag natin itong Parola Maritime po, Agency. Senator. Yung pinakamataas, yung presidente at saka yung kapitan, itong si Lodriga. Yes po, Senator. Gusto ko We will president get them dalawa. invited if possible. Yes po, Senator. Okay. We will see if the captain is within the Philippines po, and if andito, we'll make sure to invite him or her. Kung wala yung captain, we'll make sure edi na online. Marina din. We will contact po, Sen, yung current head ng ating marina to see kung meron pong kapabayaan yung ship owner po, Senator. Okay, ship owner, yung presidente, yung kapitan. Yes po. Patawag mo lahat ng pwede. So, gusto ko hearing Monday, Tuesday, or Wednesday bago mag-recess. So, Yes po, Senator. Soon Okay. as possible time po. thank you, Attorney Garrett. That's all. Thank you. At saka pa isa po, Senator, 4 na po akong nag-request sa kanila na pumunta doon sa barko. Palagi nilang Hindi dinidecline. raw kayo pinayagan. Hindi po ako Bakit? pinapayagan. Ano daw pong reason? Yun nga po ang malaking katanungan sa akin. Bakit ayaw nila akong papuntahin doon? Yung mga personal belongings ng anak ko, dapat makita ko na Yes. ako ang dapat na Yes. ayaw nila po. Dinidecline nila Sino yun. pong mayayaw? Sino nagsabi mismo? Anong pangalan? Yung Parola po. Ito si Vice President Brando Lodriga. Captain daw ang ranggo niya.
Pero siya ngayon ang Vice President po ng Parola Maritime Agency Corporation. Baka kapitan talaga to ng barko. Kausapin natin si Attorney Gina Pacliban Laceda, Regional Director, Region 5. Attorney Gina, magandang hapon po, Madam. Magandang hapon po, Senator Idol Rafi, at sa ating pong mga tagapakinig. Ano po yung pinaka-latest dito, Madam? Ang latest po dito, sir, nagkaroon po sila ng pag-uusap via Zoom po noong January 17 po. Pero i-correct ko lang po yung unang pag-uusap po ni na Sir Eli at ni yung pong sinasabi po niya na PNI po. That was December 23 po. Nag-usap po sila via Zoom. Na-receive po namin, sir, yung report po at yung email po ni Sir Eli, December 15 po, 3:24, at agad po namin in-schedule po yung conference po with Parola, December 20. Bakit itong Parola matigas ang ulo at bastos dahil ayaw entertainin itong father ng nawawala nating seafarer at gusto niyo umakyat sa barko para tingnan yung gamit ng kanyang anak, kunin na, hindi payagan. Anong problema doon, ma'am? Opo, actually po, sir, ayaw po, sir, pumayag. Hindi po si Parola, kundi po yung ship owner po mismo natin at saka yung vessel po mismo. It's a Panamanian, kasi flagship. So, nahihirapan din po yung Parola po sa pakipag-coordinate po dito sa ship owner po, sir. No, dapat ang ginawa po. Ma'am, sorry. Kayo sa DMW, OWA, Parola, kasama itong father ng nawawalang seafarer, akit sa barko. Oh, may jurisdiction kayo. DMW kayo di ba? Sabi nyo, kami si DMW. Kasamang OWA, akyat kami dyan para kunin yung gamit ng seafarer. Pero kasama yung father para identify kung talagang gamit niya yon. As simple as that. Why didn't you do that? Actually po, sir, hinihintay na lang po namin si Sir Bobiles po nito. May pag-uusap po kami na this Friday po, ipa-finalize po natin yung request po natin po noon. No, ma'am. Nakaschedule po ngayon siya po ngayong Friday. Matagal na po namin, sir, hinihintay si Sir Bobiles. Kasi yung report po namin ito, naka-ready na rin po. Every Zoom meeting po namin at every face-to-face meeting po namin, nakasubmit po yung request. Si Sir Bobiles lang po hinihintay po natin po nito, yung decision po niya. Dapat pag merong nawawalang seafarer, I don't care kung madali ang delivery ng mga sasakyan. I don't care kung madali ang pagbaba ng mga kargamento. Dapat magkaroon muna investigation, i-account muna lahat ng mga seafarer, inspeksyonin top to bottom yung barko, etc. Yung mga ganong klase ho ba, di ba? Can we not make an agreement with itong flagship na barko or whatever it is? Kayo dyan sa DMW, di ba nyo kayang gumawa ng ganong klaseng coordination o pakiusap o kung ano man tawag doon, mag-MOA kayo? Can you not do that? Kasi tama nga naman po mas concern pa daw yung kapitan ng barko madidelay yung delivery ng mga luxury cars kaysa naman maging concern sila sa nawawalang seafarer, yung buhay ng seafarer. Kung ano nangyari. I think that is something that you have to look into. Kung kailangan nyo ng support ako, 100% I will. Yun po dapat patakaran. Tapos ngayon, pangalawa, ma'am, next time, pag may kamag-anak nag-request sa inyo na gusto ko umakyat sa barko para tingnan ko yung mga gamit ng aking relative dyan, i-identify ko to make sure yun talaga magamit. Kayo po mag-initiate sa DMW, tawagan nyo yung Parola, OWA, DMW, kayo, akyat kayo sa barko. Imposible hindi kayo papayagan. Papayagan kayo kasi nasa batas naman natin yun, nasa patakaran. You didn't do, why not? Sir, we will do po, sir. So next time gagawin nyo na po yun. Next time, tama? Yes po. Ganon. So nasaan po yung mga gamit ng ating seafarer ngayon? Nasa vessel pa po, sir. Jesus. Ngayon, baka na ano na yun, meron na bawas na doon, meron na isingit doon, etc. Dapat, yung agad-agad, di ba? Nung pag-request ng father, gusto ko tingnan yung mga gamit. Ano bang meron doon? Mali mo, baka meron makita doon yung father na importante. Maliit na bagay, pero importante, makakatulong sa gagawing investigasyon. Ngayon, baka yung mga ebidensya doon, kinuha na ng mga kung sino-sino na whatever, whoever that or those persons are, baka kinuha na. Inayos na, ginulo-gulo na. Attorney Gina, bakit sila tumatanggi na papadikin si Captain Eli sa barko? Ano yung binigay nilang rason? Ang rason po nila, sir, sa conference po natin, sir, initially po kasi gusto din po nila pagbigyan po yung request po ng agency. However,
hindi po pumayag yung ship owner po dahil yung Panamanian daw nga po ang may jurisdiction po nito. Admin and Attorney Gina, wala pa kayong pwedeng gawing agreement sa lahat ng mga barko o kung sino man may-ari nito, kung ano man flag na kinikerry niyan, na pag may ganitong klase mga problema, i-allow kayo, yung family ng seafarer, na umakyat ng barko para tingnan yung mga gamit, kunin yung gamit niya, i-pull out agad-agad. Apo, we will submit the request po to the secretary po, relative po dito sa request po ni Mr. Bobiles po. Yung po namin, hinihintay po namin ngayong Friday, nakaschedule po si Sir Bobiles na mag-file po ng complaint na po, final complaint po against Parola Agency po. Ang gusto ko, ma'am, itong Parola, suspindihin niyo po ang license nito for the meantime. And then, pag nakita natin talagang malaking kapabayaan, I want it canceled, ma'am, attorney. Aba. Pwede po? Makakaasa po kayo, sir, tutulungan po natin yung family po ni Mr. Bobiles po sa pag-file po ng case po. And then, This lahat ng Friday klaseng tulong, ibigay niyo po, available, whether that financial, whatever, dito po sa family ng nawawalang seafarer natin. Apo. Ibigay ko na rin po, sir, ang update po. Last Friday po, we conducted po psychosocial intervention po with the family of Mr. Ralph Anthony Bobiles. In fact po, na-courtesy visit po kami kay father po, Sir Eli, with the welfare and reintegration services po namin. And nakausap din po namin yung common law partner po ni Sir Ralph Anthony po, si Ma'am Escota. Yung mga anak niya po, nakausap niyo rin? Yes po, Apo. And this January and this February 6 po, meron po kami schedule po na magbigay po ng another psychosocial po, art therapy po sa bata. When narinig po namin yung statement po ni Ma'am Escota po na nagkakaroon po ng problema po. Wala bang financial assistance, OWA? And, kami na po yung magdaragdag po yung OWA. We will make sure that lahat ng uubra na financial assistance maibigay. Gina, suspendin muna natin to. Apo. Isasubmit po natin yung sir na complaint po ni sir. Apo. Okay. This Friday, i-brief nyo ulit yung family ng nawawala nating seafarer. Tama? Yes. And then by that time, meron na po kayo magandang development na mailalatag sa kanila? Yes po, Apo. And magbibigay din po kami ng report din po sa inyo po sa office. Anyway, magpapatawag naman po ako ng hearing. Kasama po kayo dun sa ipapatawag ko na rin. And then of course, gusto ko talagang mapatawag tong parola na ito. Lalo na itong Rodriga, Captain Rodriga at itong Roselia Santillan. Si Roselia Santillan, Madam Attorney Gina, siya hubang may-ari? Yes po. Siya po ang president po. Attorney Garrett? Yes, sir, Senator. Yes. Unang-una may ipatawag, top of the list, itong si Roselia Santillan. Yes po, yes. Pag hindi pumunta, ipasabpi na natin. Of course po, sir. At saka itong si Captain Rodriga. Okay? Yes po, Senator. I'll make sure first hearing pa, Senator. We'll do our best para physically present po sila. Okay, good. So, sir, ganun muna, no? From time to time, ibibrief po kayo ng OWA at saka ng DMW kasi itong parola ayaw makipag-cooperate. Pero pagdating sa hearing, wala siyang choice. So, tatawagin namin kay resource person. Kami nang bahala po sa pamasahe ninyo. Kami nang bahala sa accommodation. Kung gusto magtira dito sa hotel, i-hotel ko kayo and all hanggang sa magkaroon ng resulta na maayos. Okay, sir? Thank you so much. Again, malungkot na balita yan, sir. Pero we'll do all our best para magkaroon ng linaw po ang lahat. Salamat po, sir. Thank you so much, Thank you, sir. Senator.